Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Regine, 18 taong gulang pa lamang at parang ordinaryong araw lang naman ang iniisip ko. Magsimba, mamasyal at makipagkwentuhan sa kaibigan ko. Ang kaibigan ko po ay si Marla. Matagal na po kaming magkaibigan, halos magkasing taas kami sa eskwelahan at parehong mahilig sa mga simpleng adventure tuwing weekend. Yun po ang dahilan kung bakit sabay kaming nagdesisyon isang linggo ng umaga na pumunta sa simbahan para magsimba at pagkatapos ay mamasyal sa Quiapo. Sabi ni Marla, "Regine, tara na, baka may makita tayo sa Quiapo na kakaiba." At syempre dahil mahilig din ako sa mga ganitong simpleng saya, pumayag naman ako. Umaga pa lang po medyo maingay na sa labas. Ang mga nagtitinda ng kakanin, mga basahan sa kalsada at mga taong nagmamadali para pumasok sa simbahan ay parang ordinaryong eksena lang po sa Quiapo. Pero may kakaibang pakiramdam ako, Sir Jupiter, na parang may mga mata sa paligid na sumusunod sa bawat hakbang namin. Hindi ko po alam kung haka-haka lang yun o totoong nararamdaman ko. Habang naglalakad kami patungo sa simbahan, kwento lang kami ni Marla. Wala naman po talagang kakilakilabot na nangyari noon. Pero parang may malakas na lamig sa hangin na hindi tugma sa mainit na araw ng umaga. Nakakapanibago po pagdating namin sa simbahan, ramdam ko ang katahimikan sa loob. Mas tahimik kaysa sa usual. Habang kami ay nakaupo sa gilid ng simbahan, nakatingin ako sa altar, sa mga kandila at sa amoy ng insenso na parang may tinatago. "Regine," sabi ni Marla habang nakangiti. "Ano ba na may mga kwento sa Quiapo tungkol sa mga mangkukulam? Parang nakakakilabot pero totoo daw." Ngumiti ako at tawa lang. Iniisip na biro lang. "Huwag mo naman akong takutin, Marla. Alam mo na, mahina ang loob ko sa ganitong kwento." Ngunit habang nag-uusap kami, bigla po akong nakaramdam na parang may nagmamasid sa amin mula sa kabilang sulok ng simbahan. Tumingin ako pero wala naman pong tao doon. Sabay tawag ko, "Marla!" Siyempre hindi napansin dahil nakatingin siya sa kanyang cellphone. Pumaligid ng aking tingin at kahit alam kong simpleng simbahang puno ng deboto, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang presensya. Pagkatapos ng misa, naglakad kami palabas at nagpasya na mamasyal sa Quiapo. Sabi ni Marla, "Regine, tara na. Tingnan natin ang mga stalls. Maraming pwedeng makita at baka may mahanap tayong mura pero maganda." Sumunod naman ako. Pero sa isip ko po, hindi ko maalis ang pakiramdam na may nakamasid pa rin sa amin. Habang naglalakad kami sa gilid ng simbahan, narinig ko po ang mga taong nag-uusap sa paligid. Nagbebenta ng mga rosaryo, prutas at mga paninda. Pero sa kabila ng normal na ingay, may parang bulong sa hangin. Di ko po maintindihan, parang may boses na malayo na sinasabi ang pangalan ko. Nang lingunin ko, wala naman pong tao. Hindi ko po masabi kung laro lang ng utak ko o may totoong nangyayari. Pero ang pakiramdam ko po parang may humihingi ng pansin, Sir Jupiter. Nang dumaan kami sa maliit na eskinita, biglang napatingin si Marla sa isang stall na nagbebenta ng mga herbal at pulbos. "Uy, Regine, tingnan mo ito mga to. Parang kakaiba. Ano kaya?" Ngumiti lang po ako at sinubukan ko pong kalimutan ang kakaibang pakiramdam. Sabay kaming naglakad. Tinignan ang mga nakabalot na sangkap sa stall at nagkwentuhan ng kung ano-ano. Hanggang sa maramdaman ko po ulit ang malamig na simoy ng hangin sa aking batok. Parang may humaplos. "Regine," sabi ko po sa sarili ko, "baka overthinking ka lang." Pero sa puso ko po alam kong may kakaibang nangyayari sa paligid. Hindi ito karaniwan sa Quiapo at lalo na sa araw na tulad ng linggong yun. Habang naglalakad po kami ni Marla, Sir Jupiter, sa Quiapo, parang ordinaryong araw lang po iyon.
Nagkakatuwaan, nagkakwentuhan at tinitingnan ang mga paninda sa gilid ng kalsada. Pero sa isang iglap may nangyari na hindi ko malilimutan. Habang abala kami sa pagtawa at panonood ng mga nagtitinda, bigla kaming nabangga ng isang matandang babae. Mabagal po ang kanyang hakbang at may dala siyang kakaibang halamang gamot. Parang hindi ko po matukoy kung ano yun sa unang tingin. Sa tabi ng gamot may dalawang maliit na manika na nakasabit sa kanyang balikat. Parang may buhay na nakatingin sa amin. "Oh, ano ba yan? Bakit hindi ka tumitingala sa dinadaanan mo?" Agad kong sigaw sa kanya. Sir Jupiter, sa totoo lang nagulat kami ni Marla. Hindi siya tumigil, parang hindi niya kami narinig. Ang kanyang mga mata parang walang buhay pero nakatingin sa amin at ramdam ko po ang lamig sa paligid namin. "Regine, parang may kakaiba sa kanya." Bulong ni Marla sa akin. Halatang natatakot na rin siya. Tiningnan ko po uli ang matanda at parang tumigil sa sandali. Tumingin sa amin at ngumiti. Pero hindi po siyang ngumiti sa paraang normal. Ang ngiti niya, Sir Jupiter, parang nakakasindak. Hindi namin po alam noon, parang biglang bumagal ang oras sa paligid namin. Ang mga tao sa kalsada ay nagiging malabo sa aking paningin, parang lumalayo at naglalaho. Ang tanging malinaw po ay ang matanda at ang dalawang manika niya na parang sumusunod sa amin bawat hakbang. "Regine, dapat bang umalis na tayo dito?" Tanong ni Marla, hawak-hawak ang aking braso. Napansin ko po, Sir Jupiter, na kahit iniisip namin na lumayo, parang hindi namin maalis ang mga mata ng matanda sa amin. Habang naglalakad kami, biglang napansin kong isa sa mga manika ay tumingin sa akin. Hindi po parang manika lang, Sir Jupiter. Parang may kaluluwa na nasa loob. Ang mga mata nito, maliit man, ay kumikislap sa kakaibang liwanag at nakaramdam po ako ng panlalamig sa buong katawan. "Marla, hindi normal to." Bulong ko at hawak ko po ang kanyang kamay ng mahigpit. Ngunit kahit anong bilis ng lakad namin, parang sumasabay ang matanda sa gilid. At ang mga manika ay parang lumilipat sa ibang posisyon para laging nakaharap sa amin. Hindi ko po maintindihan noon kung paanong nangyari yun, Sir Jupiter, pero sa isang iglap, napansin ko na ang halamang gamot na dala ng matanda ay may kakaibang anyo. May mga pinong buhok na kumikilos kahit walang hangin at parang gumagalaw mismo sa sarili. Ang buong paligid ay napuno ng kakaibang amoy at halos sumahalo sa insenso ng simbahan, ngunit may halong mabahong bulok na amoy na nakakapanabik at nakakatakot sa parehong oras. "Ano kaya yung mga yun?" tanong ni Marla, halos nanginginig na ang boses. Tiningnan niya ang dalawang manika at parang napakalapit sa amin ang isa sa mga mata nila. Halos gusto ko nang isigaw pero parang naputol ang aking boses. At doon po, Sir Jupiter, nangyari ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Bigla tumayo ang matanda sa gitna ng daan at simulan niyang ikiling ang kanyang katawan sa kakaibang paraan, para bang sumasayaw, pero hindi po sa masayang paraan. Ang galaw niya po ay parang may ritual. Habang gumagalaw siya, ang mga manika naman ay nagsimulang kumilos rin na parang hindi sa tulong ng sino man at tumutugma sa galaw ng matanda. Parang may naiintindihan ang matanda na hindi namin maunawaan, Sir Jupiter. Parang nagbabala siya sa amin pero hindi sa salita kundi sa kakaibang presensya. Ang puso ko po ay mabilis na tumibok at hindi ko po maipaliwanag kung paano, pero ramdam ko po na delikado kami. "Marla, kailangan na nating lumayo ngayon din." Bulong ko. Halos hindi ko na rin marinig ang sarili kong boses. Ngunit sa bawat hakbang namin palayo, parang may invisible na tali na humihila sa amin pabalik sa matanda. Ang mga manika, Sir Jupiter, parang naglalakad sa aming tabi. Parang may sariling lakad na sinusundan ng bawat kilos namin. Hindi kami nakapaniwala sa aming nakikita. Ang buong kalsada sa Quiapo na karaniwan ay maingay at puno ng tao ay biglang naging tahimik. Wala pong ibang nakikita o naririnig kundi ang mga hakbang ng matanda at ang kakaibang galaw ng mga manika. Parang kami lang ang naiwan sa mundo.
Hindi ko po maipaliwanag ang kaba sa dibdib ko, Sir Jupiter. Ang isip ko po ay naglalaban-laban. Magtatakbo ba kami o haharapin ang matanda? Ngunit alam ko po na sa panahong yon wala kaming magagawa kundi subukan ang pag-iwas at pagtakbo palayo. At yun po, Sir Jupiter, ang isang simpleng paglalakad sa Quiapo ay naging eksena ng kakaibang pangyayari na hindi namin maiwasan. Ang matanda, ang kakaibang gamot at ang dalawang manika, lahat po sila tila may sariling buhay at nakatingin sa amin sa bawat segundo. Hindi po namin alam kung ano ang motibo ng matanda o kung para saan ang mga manika. Pero noong panahong yon, ramdam po namin na may kakaibang kapangyarihan sa paligid. At ang simpleng plano naming magsimba at mamasyal, unti-unting nagiging bangungot. Sir Jupiter, hindi ko po talaga akalain ang simpleng araw na yon sa Quiapo ay magdudulot ng matinding gulo sa amin ni Marla. Pagkatapos po ng nangyari sa matanda at sa mga manika, umuwi kami sa kani-kanyang bahay na parang wala namang masyadong nangyari. Akala namin tapos na ang lahat. Ngunit ilang araw po ang lumipas, nagsimulang maramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa aking katawan. Sa simula, iniisip ko na baka simpleng sakit lang o kaya stress lang mula sa school at sa lakad namin. Pero hindi po ganoon. Isang gabi habang nakahiga ako sa kama, biglang tumama sa akin ang matinding init. Pakiramdam ko po, Sir Jupiter, parang sinusunog ng apoy ang katawan ko. Nagising ako sa sarili kong pag-ubo at nang tumayo ako napansin kong ang tiyan ko lumobo. Hindi po ganoon kalaki sa ordinaryong bloating, Sir Jupiter, pero kakaiba, parang may kumikilos sa loob ng aking tiyan. Hindi ko po maintindihan, halos hindi ko na po ma-explain sa sarili ko ang nararamdaman ko. Nag-alala ako, kaya agad akong tumawag kay Marla. Marla, musta ka na? Bulong ko sa telepono, ngunit ang narinig ko sa kabilang linya ay nakakatakot. Si Marla po, Sir Jupiter, parang hindi siya. Ang boses niya ay hindi na ang dating malambing o masayahin na tono. At nang sinabi kong kumusta siya, may hinagulgol siyang sabay-sabing, Regine, hindi ako okay. Hindi po ako okay. Sabay-sabay po naming naramdaman ang kakaibang pangyayari. Nang magkita kami sa kanto ng bahay namin, hindi po ako makapaniwala sa nakikita ko. Si Marla, ang mukha niya, Sir Jupiter, parang matanda na siya ng 10 taon. Ang balat niya parang nalagas, nangingitim sa ilang bahagi at tuwing iiyak siya, hindi luha ang lumalabas kundi saka-sakaling suka. May halo pang mga kulay at amoy na hindi ko po maintindihan. Marla, ano to? Anong nangyayari sa'yo? Halos hindi makapaniwala sa aking sariling mga mata, ngunit hindi rin siya makapagsalita ng maayos. Palaging inuubo at lumalabas ang kakaibang laman sa bibig niya. Ako naman, Sir Jupiter, habang tinitingnan ko siya, ramdam ko po ang mas matinding lagnat. Parang buong katawan ko ay sumabog sa init at lamig ng sabay. Ang ulo ko ay parang mabigat at bawat iglap ng mata ko parang may dumadaan sa harap ko. Mga imahe ng matandang babae at ng mga manika. Hindi po namin alam noon kung ano ang naging sadhi. Pero parang unti-unting kumakalat sa amin ang sumpa o kahit anong galit na dala ng matanda. Parang kami ang naging target ng isang kakaibang kapangyarihan. Ang tiyan ko po, Sir Jupiter, hindi ko po maipaliwanag. Parang may tinatawag sa loob. At tuwing sinusubukan kong humiga o huminga ng malalim, nararamdaman ko po ang pagkilos nito. Ang pakiramdam ay hindi masaya. Parang may nakatago sa loob ko na ayaw lumabas pero gusto ring lumakas. Si Marla naman, kahit nakaupo sa sofa, hindi mapigilan ang patuloy na pagsusuka. At hindi po simpleng tubig lang, Sir Jupiter. Parang halo ng mga bagay na hindi ko po ma-define. May kulay, may amoy, at sa bawat lumalabas parang unti-unting nababago ang mukha niya. Regine, tulungan mo ako. Hiling niya, halos bumagsak sa aking harapan. Nang hawakan ko ang kamay niya, naramdaman ko po ang kakaibang init na bumabalot sa amin. Parang may enerhiya na hindi ko po maintindihan na halos sumisiksik sa dibdib ko. Doon po, Sir Jupiter, naisip ko
na hindi lang simpleng sakit o galit ang nangyayari. Parang binihag kami ng isang hindi nakikitang puwersa at sa tuwing iniisip ko ang nangyari sa Quiapo, sa matanda at sa manika, ramdam ko po na yun ang simula ng sumpang yun. Hindi rin po namin alam kung hanggang kailan ito tatagal. Ang lagnat ko ay hindi basta-basta humuhupa. Ang bawat gabi, Sir Jupiter, ay mas nakakatakot kaysa sa nakaraang araw. Habang natutulog ako, parang may mga anino na dumadaan sa paligid ng kwarto ko at naririnig ko po ang bulong ng matanda. Hindi pa tapos. Sinubukan po namin ni Marla ang tawagan ng pamilya pero wala silang magawa. Ang aming mga magulang ay nag-aalala na lang, iniisip na simpleng karamdaman lang ito, Sir Jupiter. Pero ang kakaibang nangyari ay hindi basta karamdaman. Ang katawan namin, ang boses namin, ang aking tiyan at ang mukha ni Marla ay unti-unting nagbabago sa paraang hindi namin kayang kontrolin. Minsan po sa gabi, Sir Jupiter, nakikita ko po ang dalawang manika na parang nakatago sa sulok ng kwarto ni Marla. Kahit wala naman, parang nakatingin sa amin at nakangiti. At sa loob ng puso ko, alam ko po yun ang simula ng totoong sumpa na dinala ng matanda sa Quiapo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po maintindihan kung paano nangyari. Ang pakiramdam ko po, Sir Jupiter, parang nakatali kami sa isang kable ng kapangyarihan na hindi namin nakikita. Ang bawat iglap ng mata ko, ang bawat galaw ni Marla ay paalala na hindi kami ligtas. Hindi ko po alam kung paano namin haharapin ang susunod na araw at hindi ko rin po alam kung paano matatanggal ang sumpa. Ang sigurado lang po, Sir Jupiter, pagkatapos ng pangyayaring yun, wala nang ordinaryong araw para sa amin ni Marla. Ang simpleng paglalakad sa Quiapo, nagdulot ng isang pangyayaring hindi namin malilimutan at tila may mas matindi pang susunod. Sir Jupiter, alam niyo po, pagkatapos ng pangyayari sa bahay namin ni Marla, hindi lang basta lagnat at pagsusuka ang nangyari. Parang may nagbabantay sa bawat galaw namin at sa bawat iglap ng mata ko nararamdaman ko po ang presensya ng matandang babae at ng kanyang mga manika kahit wala sila sa harapan namin. Isang gabi habang natutulog ako sa aking kwarto, naramdaman ko po na parang may humaplos sa aking balikat. Nagising ako agad pero wala po roon. Tumingin ako sa paligid at nakita ko, Sir Jupiter, nakatayo sa sulok ng kwarto ko ang isa sa mga manika ng matanda. Maliit lang po pero ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mukha hindi po parang manika lang, parang may ngiti. At alam ko po, hindi ito mabuting ngiti. Nang bumalik sa kama si Marla pagkatapos ng pagsusuka kanina, napansin ko na hindi siya nakatingin sa akin ng diretso. Parang nakatitig siya sa sahig at habang dahan-dahang lumapit ako, narinig ko po ang bulong niya. Regine, tulungan mo ako, hindi ko na kaya. Hindi ko po maintindihan ang ibig sabihin niya. Ngunit bago ko pa siya mahawakan, biglang yumuko siya at parang napaiyak na walang luha. Ang bibig niya po, Sir Jupiter, hindi lang siya umiiyak. May lumalabas na kakaibang likido. Kulay itim at dilaw na parang tumatagos sa sahig at nagiiwan ng amoy na nakakasuka. Marla, ano itong nangyayari sa iyo? Hawak ang kamay niya, ngunit parang wala siyang marinig. Ang katawan niya, Sir Jupiter, parang hindi na niya kontrolado ang sarili. Ang mukha niya, balat niya at buhok unti-unti nang nagiging matanda. Parang tumatanda ng ilang taon sa bawat minuto. Hindi rin po ako ligtas. Nang hawakan ko ang braso niya, naramdaman ko po ang init at lamig. Sabay na halos pumipila sa balat ko. Ang tiyan ko po lumubo ulit. Parang may tinatawag sa loob. May mga imahe po ako nakikita sa dilim. Ang matanda nakatayo sa Quiapo. Hawak ang kanyang gamot at sa tabi niya nakatayo ang dalawang manika na parang nagbabantay sa amin. At heto po, Sir Jupiter, hindi lang yun. Nang tumingin ako sa salamin sa kwarto, nakita ko ang sarili kong mukha. May kakaibang itsura. Ang mata ko parang lumalaki sa isang iglap at sa gilid ng bibig ko parang may kakaibang linya na lumalabas na parang ngiti pero nakakatakot. Napalingon ako sa tabi ni Marla.
At nakita ko po, Sir Jupiter, na tumingin sa akin ang diretso at ang mga mata niya parang hindi na siya si Marla. Parang may ibang nilalang na nasa loob niya. Hindi ko po maintindihan pero ramdam ko po na ang matanda sa Quiapo, ang mangkukulam, ay unti-unting kumukontrol sa amin. Parang bawat galaw namin ay hindi namin kontrolado, parang may invisible na tali na humihila sa amin sa isang direksyon. Direksyon na gusto ng mangkukulam. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin yun. Tumakbo ako sa banyo para huminga ng malalim. Ngunit sa bawat iglap naririnig ko po ang bulong sa aking tenga. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. At kahit nakapikit ako, ramdam ko po na may nakatingin sa akin mula sa dilim. Pagbalik ko sa kwarto, wala si Marla sa kama. Ang puwang sa tabi niya ay malamig at ang mga manika na nainisip kong wala sa bahay ay parang nakalapat sa silya sa tabi ng kama. Ang mga mata ng manika, Sir Jupiter, parang sumusunod sa bawat kilos ko. Lumapit ako sa isa sa kanila at nang hawakan ko parang may electric shock na dumaan sa aking braso. Tumakbo ako pabalik sa kama. Ngunit sa halip na makita si Marla, nakita ko po ang katawan niya naka-curve, nanginginig at halos bumagsak sa sahig. Ang bibig niya, Sir Jupiter, nagbubuga ng kulay itim na likido na parang kumakain ng ilaw sa paligid. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ito tatagal o kung paano kami makakaligtas. Ang natitiyak ko lang po, Sir Jupiter, ay ang simpleng araw sa Quiapo na yun. Ang pagbangga namin sa matanda ay naging simula ng isang bangungot na patuloy na hinahabol at sinusubukang sirain ang buhay namin ni Marla. Sir Jupiter, hindi po talaga ako makakalimot sa mga nangyari sa amin ni Marla. Pagkatapos ng lahat ng kakaibang pangyayari, ang lagnat ko, ang pagsusuka ni Marla at ang pagbabago ng aming itsura, alam niyo po, ramdam namin na wala na kaming magagawa kung hindi humingi ng tulong. Sa simula, tinago namin ito sa pamilya namin. Inisip ko po na baka isipin nila na nag-o-overthink lang kami o kaya may sakit lang. Pero hindi po ganoon, Sir Jupiter. Parang bawat araw lumalala ang nangyayari. Ang tiyan ko po unti-unting lumalaki ang paglobo, parang may humihigpit sa loob. Si Marla naman mas lalo pang nagiging matanda ang mukha niya sa bawat araw at halos hindi na niya makontrol ang pagsusuka. Doon po, Sir Jupiter, naisip namin na kailangan na namin talagang sabihin sa pamilya ang nangyayari. Hindi pwede na harapin na lang namin itong mag-isa. Kaya isang hapon nagpunta kami sa bahay ni Marla at sabay naming sinabi sa aming magulang ang lahat. Mula sa nakita naming matanda sa Quiapo hanggang sa unti-unting pagbabago ng aming katawan. Ang reaksyon po ng pamilya namin, Sir Jupiter, hindi po ganoon kaligaya. Nag-alala sila ng sobra at agad kaming dinala sa isang albularyo na kilala sa kanilang lugar. Ang albularyo po isang matanda na may malalim na kaalaman sa mga ganitong bagay. Tinignan kami ng mabuti at halos may kilabot ako sa paraan ng kanyang pagtingin. Alam ko na kung ano ang nangyari sa inyo. Sabi niya habang nagbubukas ng maliit na kahon na puno ng mga pulbos, damo at iba pang kakaibang gamit. Ang galit ng matanda dun sa Quiapo ay kumapit sa inyong katawan at kaluluwa. Ito ay isang uri ng kulam, dala ng galit at sama ng loob. Hindi ito basta-basta mawawala kung hindi tutulungan ng tamang ritual. Sir Jupiter, habang nakikinig ako, ramdam ko po ang bigat sa dibdib ko. Parang bawat salita ng albularyo ay dumadaan sa loob ng puso ko at nagpapalakas ng kaba. Ngunit ramdam ko rin po ang kaunting pag-asa kasi alam ko may paraan para maalis ang sumpa. Agad niyang sinimulan ng ritual. Pinaupo kami sa gitna ng kwarto at pinapaligiran ng kandila, insenso at mga halaman na may kakaibang amoy. Huwag kayong matakot, sabi niya. Ang pinakamahalaga, maniwala kayo at sundin ang aking sinasabi. Sinimulan niya ang dasal at paghalo ng pulbos sa tubig. Ang amoy po, Sir Jupiter, nakakapangilabot pero may halong bango at parang humihigop sa loob ng katawan namin ang bawat bulong at galaw ng albularyo. Pinatuyo niya ang aking noo at dibdib ng maligamgam na tubig.
At sa bawat patak naramdaman ko po na unti-unti ang init at lamig na bumabalot sa akin ay umuhupa. Si Marla naman, Sir Jupiter, habang sinasagawa ng albularyo ang ritual, nakatingin siya sa akin at sa paligid. Ang mga mata niya unti-unti nang bumalik sa dati niyang kulay. Unti-unti ring naglaho ang pagsusuka at ang pangangati sa katawan niya. Parang may lumabas na mabigat na bagay mula sa kanyang katawan at sa wakas, napahinga siya ng malalim. Hindi po yun madali. Ang albularyo ay nagpatuloy sa ritual ang halos 1 oras. Paulit-ulit kaming pinapainom ng pulbos at tubig at pinapapasok sa amin ang kanyang dasal. Ramdam ko po ang kakaibang enerhiya sa paligid. Parang ang matanda sa Quiapo at ang kanyang manika ay nakatingin sa amin pero hindi na nila kami makontrol. Regine, Marla, tandaan ninyo ha, ang lakas ng pagmamahal sa isa't isa at sa pamilya ninyo ay isa sa pinakamalakas na sandata laban sa kulam. Sabi ng albularyo. Ngayon, subukan niyong maniwala at sumunod sa aking dasal. Sir Jupiter, habang ginagawa namin yun, nakaramdam ako ng kakaibang kaluwagan sa dibdib. Ang tiyan ko, ang pakiramdam na may kumikilos doon ay humupa. Parang wala nang pumipigil sa akin sa loob. Si Marla naman unti-unti nang bumalik ang kulay ng mukha niya at kahit pagod nakangiti siya sa akin. Pagkatapos ng ritual, sinabi ng albularyo, hindi pa tapos ang laban. Ngunit ang pinakamalakas na bahagi ay nagawa na. Ang sumpa ay tinanggal pero kailangan ninyong panatilihin ang pananalig at kabutihan sa puso. Huwag niyo nang babalikan ang lugar o ang taong nagkulam sa inyo. Hindi ko po makalimutan ang relief sa katawan namin ni Marla, Sir Jupiter. Parang biglang nawala ang lahat ng bigat at lamig na bumabalot sa amin. Nakangiti kami sa isa't isa at kahit mahina pa ramdam namin ang normal na buhay na bumabalik. Bilang unang hakbang, sinabi ng albularyo, manalangin kami araw-araw at magpasalamat sa Diyos sa pagbabalik ng aming kalusugan. At siyempre ang pagmamahalan sa pagitan namin ni Marla ay mas tumibay. Hindi lang sa pagkakaibigan, kundi sa pagharap sa takot at delikadong karanasan. Sir Jupiter, pagkatapos ng lahat, natutunan ko po na minsan ang simpleng galaw at pakikipagkwentuhan ay pwedeng magbukas ng pintuan sa hindi nakikitang mundo. Pero higit sa lahat, natutunan ko po na may mga sandata tayo laban sa kasamaan. Ang dasal, pagmamahal, at paniniwala. At yan po, Sir Jupiter, ang kwento ng araw na ang simpleng lakad namin ni Marla sa Quiapo ay nauwi sa bangungot. Ngunit sa tulong ng pamilya at ng albularyo, nakaligtas kami at natutunan ang kahalagahan ng pananampalataya at tapang. Sandali lang, walang bibitaw. May susunod pa tayong kwento, parang salamin ng unang kwento natin. Manatili kayo dyan, makinig mabuti. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako nga pala si Hana, 17 taong gulang. Estudyante pa lang at medyo tahimik sa klase. Siguro mahirap isipin pero Sir Jupiter, may nangyari sa akin na hindi ko malilimutan. At hanggang ngayon, natatakot pa rin ako. Nagsimula lahat noong 1 taon, nung summer break. Madalas akong mamasyal sa Quiapo para bumili ng libro at mga gamit sa school. Mahilig kasi ako sa mga lumang libro at yung pakiramdam na bawat sulok ng Quiapo may kwento kahit na medyo magulo ang lugar. Pero hindi ko inakalang doon ko rin makikilala ang isang tao na magpapabago sa buhay ko sa hindi magandang paraan. May isang matandang lalaki na palagi kong nakikita sa tabi ng isang lumang simbahan. Hindi po siya yung karaniwang nagtitinda ng paninda, Sir Jupiter. Para siyang nakatingin sa akin palagi, pero parang may kakaibang liwanag sa kanyang mata. Sa simula, naiinis lang ako kasi parang sinusundan niya ako sa bawat tindahan na pinupuntahan ko. Pero hindi lang basta tingin yun, may halong ngiti na hindi ko may paliwanag. Parang alam niya ang bawat galaw ko bago ko pa man gawin.
Isang hapon, nung naglalakad ako pa uwi mula sa Quiapo, nilapitan niya ako. "Anak, may oras ka ba?" Tanong niya, ramdam ko na hindi ito karaniwang usapan. May kaba ako pero nagawa kong tumango. Pinuntahan niya ako sa isang tabi na mas tahimik. Malapit sa gilid ng kalsada. Tila ba walang ibang tao doon, Sir Jupiter? Pero ang daming naglalakad sa paligid. Parang nawala lang sila sa paligid namin. "Ang ganda mo, bata." Wika niya at ramdam ko ang kakaibang lamig sa kanyang mga salita. Parang may bigat sa hangin. Pinilit kong ngumiti at magpanggap na wala lang, pero kahit paano natatakot ako. Ramdam ko na hindi ito normal. May parang anino sa paligid ko na hindi ko maintindihan. Ang nakakatakot, Sir Jupiter, sunod-sunod ang mga kakaibang bagay na nangyari sa akin pagkatapos ng araw na yon. Minsan habang natutulog ako sa kwarto, may naririnig akong bulong, parang may nakatayo sa tabi ng kama ko. Nilapitan ko yung gilid ng bintana at tumingin. Wala naman, pero ramdam ko na may nakatingin sa akin. Ang puso ko, Sir Jupiter, para bang gusto nang sumabog sa takot. Isang gabi habang naglalakad ako sa Quiapo ulit, naramdaman ko na naman ang presensya ng matanda. Ngunit hindi siya nagpakita sa akin sa liwanag ng araw. Ngayon parang nagiging anino siya sa dilim. Parang bawat takbang ko, siya rin ay sumusunod. Di ko alam kung paano niya nagagawa yun. Natatakot na ako, pero kailangan kong makalabas ng lugar na yon. Doon ko naisip na baka may kinalaman ito sa paggamit ng kulam. Sir Jupiter, alam ko na parang tunog lang ng salita sa kwento, pero ramdam ko na may ginagawa siya sa akin. May mga gabing paggising ko, may marka sa aking balat na parang paso. Bata pa lang ako, wala akong alam sa ganyang bagay. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ito basta-basta. May galit o baka may obsesyon sa akin yung matanda. Naaalala ko pa yung huling sinabi niya. "Hana, huwag ka matakot. Pero kailangan mong pakinggan ako." Hindi ko alam kung paano pakinggan ang ganoon, Sir Jupiter. Habang tumatagal, mas lumalala ang nangyayari. Halos bawat gabi may naririnig akong bulong sa paligid ko. Minsan may naririnig akong yapak sa bubong. Parang may pumipitik na ngipin sa aking tenga. Hindi ako makatulog ng maayos at bawat araw na dumadaan sa school, nakikita ko siya sa gilid ng kalsada, nakatayo sa tabi ng poste. Nakangiti. Hindi siya naglalakad. Hindi rin siya nagsasalita, pero ramdam ko na may kakaiba sa kanya. Natuto na rin akong bantayan ang paligid ko. Sa bawat paglakad sa Quiapo, sinusubukan kong lumayo sa madilim na eskinita. Pero parang may espiritu siya sa paligid ko na kahit anong gawin ko, hindi mawala-wala. Natatakot ako, Sir Jupiter, dahil hindi ito simpleng tao lang na gusto lang makipag-usap. Parang may anino siya sa paligid ko. At kahit anong ilawan ang gamitin ko, palaging may bahagi ng anino na sumusunod. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako ang napili. Baka dahil bata pa ako, baka dahil inosente, o baka, Sir Jupiter, may gusto siyang makuha sa akin. Hindi ko alam kung ano yun, pero ramdam ko sa bawat paghinga ko, Sir Jupiter, parang may bigat na hindi ko mabura. Sa bawat gabi parang mas lumalalim ang takot ko. Minsan nasasabi ko na lang sa sarili ko na huwag kang bumaling ha, huwag kang titigil, huwag kang matakot. Pero kahit gaano ko pilitin, hindi ko maalis sa isip ko ang mga mata niya. Nakatingin, nanunood at parang nagbabantay sa bawat galaw ko. Sir Jupiter, hindi ko pa alam ang susunod na gagawin ko, pero alam ko kailangan kong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Kailangan kong mailabas ang takot na ito, kahit na natatakot akong may mangyari sa akin. Sa bawat salita ko po ngayon, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng paligid ko na parang may anino sa tabi ko na nakikinig habang nagsasalita ako. Katulad ng sinabi ko kanina, palagi kong nakikita yung matandang lalaki sa Quiapo. Sa una, tingin lang siya ng tingin sa akin. Pero dumating yung araw na talagang nilapitan niya ako.
Hapon yon, Sir Jupiter, medyo madilim na ang langit kahit hindi pa gabi. Galing ako sa isang tindahan ng mga lumang libro. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, may naramdaman akong kakaiba na parang may nakatingin ulit sa akin. Paglingon ko, nandoon na naman siya, yung matandang lalaki. Nakatayo siya sa may poste, nakatingin lang sa akin. Nakangiti siya pero hindi yon normal na ngiti, parang may tinatago siyang masama sa likod ng kanyang ngiti. Kinabahan ako, Sir Jupiter. Gusto ko sana siyang iwasan, kaya binilisan ko ang lakad ko. Pero habang naglalakad ako, may narinig akong boses sa likod ko. Hana! Bigla akong napahinto. Hindi ko alam kung bakit alam niya ang pangalan ko. Hindi naman kami nagkakilala. Hindi ko rin siya nakausap dati. Dahan-dahan akong lumingon. Nasa likod ko na siya at mas malapit na. Ang ganda mo talaga, sabi niya habang nakatitig sa akin. Parang hindi kumukurap ang mga mata niya. Hindi ako nakapagsalita. Parang natuyo ang lalamunan ko. Gusto kong tumakbo pero parang nanigas yung mga paa ko sa kinatatayuan ko. Lumapit pa siya ng kaunti. Matagal na kitang pinagmamasdan, sabi niya. Simula nung unang nakita kita dito sa Quiapo. Mas lalo akong kinabahan. Bakit po? Mahina akong tanong. Ngumiti siya ulit, pero sa pagkakataong yun, mas lalo akong kinilabutan. Dahil espesyal ka, sabi niya. Pagkasabi niya noon, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. Hindi naman niya ako hinawakan pero parang may ginawa siyang kakaiba. May binulong siya na hindi ko maintindihan. Parang may dasal pero hindi normal na dasal. Pagkatapos noon, tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Sa susunod na magkita tayo, hindi ka na makakatakas sa akin. Pagkasabi niya noon, tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan akong nakatayo doon, Sir Jupiter. Nanginginig ang tuhod ko at hindi ko maintindihan kung bakit parang biglang lumamig ang paligid. Akala ko tapos na at akala ko wala lang yun. Pero habang naglalakad ako pa uwi, may naramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Parang sumasakit ang tiyan ko. Sa una akala ko gutom lang ako. Pero habang tumatagal parang umiikot yung sikmura ko. Pagdating ko sa bahay agad akong dumiretso sa banyo. Bigla akong naduduwal. Nagsimula akong magsuka. Akala ko normal lang na suka pero Sir Jupiter may kakaiba. Habang sumusuka ako sa lababo may naramdaman akong gumagalaw sa loob ng bibig ko. Parang may maliit na bagay na kumikilos sa lalamunan ko. Hindi ko maintindihan kung ano yun. Bigla ulit akong nagsuka at doon ko nakita may lumabas na ipis sa bibig ko. Napaatras ako agad. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi ito totoo, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi pa doon natapos. Bigla ulit akong naduwal. Isa na namang ipis ang lumabas sa bibig ko. Gumagapang ito sa lababo at doon napasigaw ako sa takot. Hindi ko alam kung paano nangyari yun at hindi ko maintindihan kung bakit may ipis na lumalabas sa bibig ko. Sir Jupiter, nanginginig na ang buong katawan ko noon pero mas lalong lumala ang nangyari. Habang nakatingin ako sa salamin sa banyo, napansin ko na parang may pagbabago sa katawan ko. Namamaga yung mukha ko. Akala ko mali lang ang tingin ko pero habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting namamaga ang leeg ko, tapos ang braso ko, tapos ang mga kamay ko. Bakit ganito? Umiiyak kong sabi. Parang lumalaki ang buong katawan ko. Parang may hangin na pumapasok sa loob ng balat ko. Sumasakit na rin ang aking tiyan. Parang may gumagalaw sa loob. Natakot talaga ako, Sir Jupiter. Habang nakatingin ako sa salamin, napansin ko na parang namumula na ang mga mata ko. Para akong may sakit na hindi ko maintindihan. At bigla akong naalala ang sinabi ng matandang lalaki. Sa susunod na magkita tayo, hindi ka na makakatakas sa akin. Doon ko naisip na baka siya ang may gawa nito. Baka siya ang dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa akin. At baka kinulam niya ako. Sir Jupiter, hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Umiiyak lang ako sa loob ng banyo habang nakatingin sa sarili ko sa salamin. Ang katawan ko patuloy na namamaga.
Ang tiyan ko parang may gumagapang sa loob at sa bawat pagduduwal ko natatakot ako na baka may lumabas na namang kung ano sa bibig ko. Hindi ko alam kung paano ako matutulungan ang pamilya ko. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila ang nangyayari sa akin. Pero isang bagay lang ang sigurado ako noon, Sir Jupiter. Yung matandang lalaki sa Quiapo, hindi siya ordinaryong tao. At pakiramdam ko nagsisimula pa lang ang bangungot na dinaranas ko. Sir Jupiter, pagkatapos po ng nangyari sa banyo, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko baka masama lang talaga ang tiyan ko o baka may sakit lang ako. Pero mali po ako. Dahil doon pa lang talaga nagsisimula ang mas nakakatakot na nangyari sa akin. Hindi ko na po alam kung gaano ako katagal umiiyak sa banyo noon. Nanginginig na ang buong katawan ko. Pagkatapos ko magsuka ng mga ipis, parang nauubos na ang lakas ko. Halos hindi na ako makatayo. Lumabas ako ng banyo. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kwarto ko. Mabigat ang pakiramdam ng katawan ko, Sir Jupiter. Parang may nakapatong na malaking bato sa dibdib ko. Hirap na hirap akong huminga noon. Pagdating ko sa kama, agad akong nahiga. Hindi ko na kinaya, pakiramdam ko umiikot ang buong mundo. Siguro kailangan ko lang matulog, sabi ko sa sarili ko. Pero Sir Jupiter, kahit nakahiga na ako, hindi pa rin nawawala yung kakaibang pakiramdam sa tiyan ko. Parang may gumagalaw sa loob. Parang may mga maliliit na bagay na gumagapang sa sikmura ko. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Maya-maya nakatulog din ako. Pero hindi naging maayos ang tulog ko. Sir Jupiter, habang natutulog ako, parang may naririnig akong bulong. Mahina lang. Pero habang tumatagal, mas lumilinaw yung boses. Hana. Napakunot ang noo ko habang natutulog. Parehong boses ng matandang lalaki. Bigla akong nagising. Pagmulat ko ng mata, madilim na ang paligid ng kwarto ko. Gabi na pala. Tanging ilaw lang ng poste sa labas ng bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa loob ng kwarto. Pero Sir Jupiter, pagbangon ko pa lang may naramdaman na akong kakaiba. Mainit ang buong katawan ko. Sobrang init. Parang nasusunog ang balat ko. Hinawakan ko ang noo ko. Ang init ko. Mahina akong sabi. Nilalagnat na pala ako. Pero hindi yun ordinaryong lagnat, Sir Jupiter. Iba ang pakiramdam. Parang may gumagalaw sa loob ng katawan ko habang nilalagnat ako. Habang nakaupo ako sa kama, bigla akong narinig ang isang tunog. Parang may gumagapang. Agad akong napalingon sa sahig. Wala naman akong nakita. Guni-guni lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Pero maya-maya narinig ko ulit, mas malapit na, parang nanggagaling sa ilalim ng kama ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong yumuko para sumilip sa ilalim ng kama. Madilim, halos wala akong makita, pero Sir Jupiter, may nakita akong gumalaw. Isang maliit na itim na bagay. Doon ko napagtanto kung ano yun. Maraming ipis. Unti-unti silang gumagapang palabas mula sa ilalim ng kama ko. Napaatras ako sa takot. Bakit may ganito dito? Pero mas nakakatakot ang nangyari pagkatapos. Habang nilalagnat ako, mas lalo kong nararamdaman yung kakaibang galaw sa loob ng tiyan ko. Parang may kumikilos sa loob. Parang may gustong lumabas. Napahawak ako sa sikmura ko. Aray! Sumakit ito bigla. Sobrang sakit. Parang may kumakagat sa loob. Habang nakaupo ako sa kama, pakiramdam ko mas umiinit pa ang katawan ko. Parang hindi normal na lagnat. Parang may ibang dahilan. Tumingin ako sa salamin sa gilid ng kwarto ko at Sir Jupiter, kinilabutan ako sa nakita ko. Namamaga pa rin ang mukha ko. Ang mga mata ko parang namumula. At ang balat ko parang may gumagalaw sa ilalim, parang may mga maliliit na bagay na gumagapang sa loob ng balat ko. Napahawak ako sa braso ko. Ramdam ko ang galaw. Hindi ito totoo. Nanginginig kong sabi. Pero habang nakatingin ako sa sarili ko sa salamin, may narinig ulit akong bulong malapit na malapit sa tenga ko. Hana,
Napalingon ako agad sa likod ko. Wala naman tao sa kwarto. Ako lang mag-isa. Pero malinaw kong narinig ang boses. Boses ng matandang lalaki. Bigla akong kinalabutan mula ulo hanggang paa. Akin ka na. Mahinang bulong ulit. Sa akin ka na simula ngayon. Parang galing sa hangin ang boses. Hindi ko na kinaya. Napaupo ako sa sahig habang umiiyak. Sir Jupiter, pakiramdam ko hindi lang katawan ko ang may sakit noon. Parang pati kaluluwa ko may humihila. Habang umiiyak ako sa sahig, naramdaman ko ulit yung matinding sakit sa tiyan ko. Bigla akong naduwal pero pinigilan ko ang sarili ko na magsuka. Natatakot ako na baka may lumabas na naman. Habang hawak ko ang tiyan ko, ramdam ko ulit yung gumagapang sa loob. At sa bawat galaw na yun, mas lalo akong natatakot kasi pakiramdam ko, Sir Jupiter, hindi lang ako nilalagnat. Parang may bagay na nabubuhay sa loob ng katawan ko. At habang tumatagal ang gabi, mas lalo kong nararamdaman na parang may nagbabantay sa akin sa dilim. Hindi ko siya makita pero ramdam ko ang presensya niya. Parang nakatayo lang siya sa isang sulok ng kwarto. Nakatingin, naghihintay, at sa bawat paghinga ko, Sir Jupiter, pakiramdam ko mas lumalakas ang kulam na ginawa sa akin ng matandang lalaki. At doon ko naisip, kung hindi ako matutulungan agad, baka hindi ko nakayanin ang susunod na mangyayari sa akin. Sir Jupiter, pagkatapos po ng gabing yun, doon ko na talaga naramdaman na hindi ko na kaya mag-isa ang nangyayari sa akin. Halos hindi na ako nakatulog ng maayos. Mataas pa rin ang lagnat ko at paminsan-minsan parang bumabalik yung pagduduwal ko. Kahit wala nang lumalabas na ipis sa bibig ko, Sir Jupiter, natatakot pa rin ako kasi pakiramdam ko may gumagalaw pa rin sa loob ng tiyan ko. Kinabukasan ng umaga napansin na ng nanay ko na hindi na ako normal. Ana, bakit parang namamagang mukha mo? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Di ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Nahihiya rin ako at natatakot ako na baka hindi sila maniwala. Pero habang nakaupo kami sa hapag, bigla akong nakaramdam ulit ng matinding hilo. Umiikot ang paningin ko at bigla akong napahawak sa mesa. Ana, ayos ka lang? Tanong ng nanay ko. Hindi na ako nakasagot dahil bigla akong naduwal. Agad akong tumakbo papunta sa banyo. Nandoon ako sa lababo habang sumungsuka ulit, nanginginig ang katawan ko. Natatakot ako na baka may lumabas na naman na ipis. Buti na lang, suka lang ang lumabas. Pero habang nakayuko ako sa lababo, napansin ko sa salamin na parang mas lalo pang namamaga ang mukha ko. Parang hindi na talaga normal ang katawan ko. Paglabas ko ng banyo, nakatingin na sa akin ang nanay ko. Halatang nag-aalala na siya. Hana, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya. Doon ako napaiyak. Hindi ko na kinaya, Sir Jupiter. Parang sasabog na ang dibdib ko sa takot. Ma, may nangyari sa akin sa Quiapo. Umiiyak kong sabi. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang matandang lalaki at ang kakaibang pakiramdam sa katawan ko, maging yung pagsusuka ko ng ipis. Habang nagsasalita ako, nakikita ko sa mukha ng nanay ko na unti-unti siyang natatakot. Hindi siya nagsasalita habang nagkikwento ako, tahimik lang siya. Pagkatapos ko magsalita, napaupo siya sa sofa. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Tanong niya. Tumango lang ako habang umiiyak. Sandaling natahimik ang bahay. Pagkatapos ay nagsalita ang nanay ko. Anak, mukhang hindi ito sakit lang. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Tingin ko may gumawa sa'yo na masama. Doon na ako mas lalo pang kinabahan. Ma, ano pong ibig ninyong sabihin? Huminga siya ng malalim. Baka kinulam ka. Sir Jupiter, nang marinig ko yon, parang bumalik sa isip ko yung matandang lalaki sa Quiapo. Nanginginig ulit ang katawan ko noon. Ma, ano pong gagawin natin? Tanong ko. Hindi agad sumagot ang nanay ko. Parang may iniisip siya, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May kilala akong albularyo. Medyo nagulat ako.
Hindi ako sanay sa ganitong bagay pero sa lagay ko noon pakiramdam ko wala na akong ibang pagpipilian. Kinahaponan din ng araw na yon nagpunta kami sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang tahimik ng kalsada. Sabi ng nanay ko doon daw nakatira ang albularyo. Habang papalapit kami sa bahay mas lalo akong kinakabahan. Tahimik ang paligid. May mga halaman sa labas ng bahay. May nakasabit ding mga anting-anting sa may pinto. Pagkatok ng nanay ko, may matandang lalaki na lumabas. Mahabang balbas niya at seryoso ang mukha. "Magandang hapon po," sabi ng nanay ko. Tumango ang matanda. "Ano kailangan ninyo?" tanong niya. Tumingin ang nanay ko sa akin. "May kakaibang nangyayari po sa anak ko." Pinapasok niya kami sa loob ng kanyang bahay. Pagpasok namin, napansin ko agad na kakaiba ang loob ng bahay niya. May mga kandila, may mga lumang gamit at may amoy ng insenso sa hangin. Pinaupo niya ako sa isang upuan sa gitna ng kwarto. Lumapit siya sa akin at tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tahimik lang siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang noo ko. "Mainit ang katawan mo ha," sabi niya. Tumango ako pero maya-maya napakunot ang noo niya. "Hindi lang lagnat ito." Mas lalo akong kinabahan. "Ano po ibig ninyong sabihin?" tanong ng nanay ko. Tumingin ang albularyo sa akin. "Totoo ang sinabi ng anak mo. May gumawa sa kanya ng kulam." Sir Jupiter, nang marinig ko yon parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ko mas lalo akong nanghina. "Delikado na ang kalagayan niya," sabi ng albularyo. Napahawak ang nanay ko sa balikat ko. "Matutulungan niyo po ba siya?" Sandaling natahimik ang albularyo. Tumingin siya sa akin ng diretso. "Susubukan ko." Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Pero kung malakas po ang gumawa ng kulam sa kanya, mahirap itong alisin. Bigla akong kinilabutan kasi sa isip ko noon, Sir Jupiter, kung ganoon kalakas ang kulam na ginawa sa akin ng matandang lalaki sa Quiapo. Hanggang ngayon po, kapag naaalala ko ang gabing yon sa bahay ng albularyo, kinikilabutan pa rin ako. Pagkatapos sabihin ng albularyo na may kulam nga sa katawan ko, pinaupo niya ako sa gitna ng maliit niyang kwarto. Tahimik ang paligid noon. Ang ilaw lang ay galing sa mga kandila na nakapaligid sa amin. Ako, ang nanay ko at ang albularyo lang ang nasa loob ng bahay. Sinabihan niya ang nanay ko na huwag akong iiwan sa tabi ko kahit anong mangyari. "Magiging mahirap po ang gagawin natin ha," sabi ng albularyo. "Pero kailangan nating ilabas ang masamang bagay na nasa katawan ng anak mo." Habang sinasabi niya yon, mas lalo akong kinabahan. Umupo siya sa harap ko at nagsindi pa siya ng isa pang kandila. May hawak din siyang maliit na mangkok na may lamang langis at ilang dahon. Sinimulan na niya ang ritual. May mga sinasabi siyang dasal na hindi ko maintindihan. Minsan mahina, minsan malakas. Parang may kausap siyang hindi namin nakikita. Habang ginagawa niya yon, pinapatakan niya ng langis ang noo ko at ang tiyan ko. Sa una wala akong naramdaman, pero habang tumatagal ang ritual, may kakaiba nang nangyayari sa katawan ko. Parang umiinit ulit ang tiyan ko. Unti-unti itong sumasakit. Napahawak ako sa sikmura ko. Masakit," sabi ko habang napapangiwi. Hinawakan agad ng nanay ko ang kamay ko. "Anak, magtiisin mo lang," sabi niya habang halata ang kaba sa boses niya. Pero Sir Jupiter, habang nagpapatuloy ang ritual, mas lalo pang lumalala ang pakiramdam ko. Parang may gumagalaw ulit sa loob ng tiyan ko. Mas malakas na. Parang may mga gumagapang sa loob ng katawan ko. Napayuko ako sa sakit. Bigla akong nahilo. Pakiramdam ko umiikot ang buong kwarto at napansin yon ng albularyo. "Humanda kayo," sabi niya sa nanay ko. Nagsisimula ng lumaban ng kulam. Mas lalo akong natakot sa sinabi niya. Maya-maya bigla akong naduwal. Napayuko ako sa saig habang nagsusuka. Pero Sir Jupiter, hindi lang yun normal na suka.
Sa harap ng albularyo at ng nanay ko may lumabas na ipis mula sa bibig ko. Napaatras ang nanay ko sa gulat, pero hindi pa doon natapos. Isa na namang ipis ang lumabas sa bibig ko at pagkatapos ay isa pa, parang walang tigil. Habang sumusuka ako, sunod-sunod na ipis ang lumalabas sa bibig ko at gumagapang sa sahig ng bahay. Sir Jupiter, kahit ako hindi ko maipaliwanag kung paano yun nangyari. Pakiramdam ko parang may laman ang tiyan ko na gustong lumabas lahat. At habang nangyayari yun, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan ko. Parang may humihila sa loob ng aking laman. Bigla akong napasigaw, nanginginig na ang katawan ko at hindi ko na makontrol ang sarili ko. Bigla akong nagsimulang mangisay sa sahig. "Hana!" Sigaw ng nanay ko habang hawak ang balikat ko, pero sinabi agad ng albularyo sa kanya, "Huwag mo siyang hahawakan." Mas lalo pang bumilis ang paghinga ko. Ang katawan ko parang kusang gumagalaw. Habang nangingisay ako, mas lalo pang maraming ipis ang lumalabas sa bibig ko. Ang sahig ng bahay ng albularyo na puno ng gumagapang na ipis, pero hindi natakot ang albularyo. Mas lalo siyang nagdasal ng malakas. Mas mabilis na ang mga salita niya ngayon. Tinaas ang hawak niyang mangkok at pinatakan niya ulit ng langis ang noo ko. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan. "Tumatalab na ang aking mga ritual para malabanan ng kulam at hindi mo makukuha ang batang ito." Sir Jupiter, habang sinasabi niya yun, pakiramdam ko parang may malakas na hangin na umiikot sa paligid ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang yun o totoo, pero parang may narinig akong galit na bulong sa hangin, parang boses ng matandang lalaki sa Quiapo. "Hindi pa tapos ito." Bigla akong napasigaw ulit, pero ilang sandali pa unti-unting humina ang sakit sa katawan ko. Huminto ang pagsusuka ko. Huminto rin ang aking pangingisay. Nakahiga na lang ako sa sahig habang hinihingal. Parang naubos ang lakas ko. Lumapit ang nanay ko sa akin at hinawakan ang kamay ko. "Anak, ayos ka lang ba?" Hindi ako agad nakasagot. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan akong tumango. Mas magaan na ang pakiramdam ng katawan ko. Parang may nawala sa loob ko. Tumingin sa akin ang albularyo. "Naalis na ang kulam," sabi niya, "pero kailangan mong magdasal palagi at umiwas sa taong gumawa nito sa iyo." Sir Jupiter, nang marinig ko yun, bigla akong naalala ang matandang lalaki sa Quiapo. Hanggang ngayon, hindi ko na ulit siya nakita. Hindi na rin bumalik ang mga kakaibang nangyari sa katawan ko. Pero sa tuwing napapadaan ako sa Quiapo, hindi ko maiwasang kabahan. Kasi pakiramdam ko, kahit hindi ko siya nakikita, parang may mga mata pa ring nakatingin sa akin mula sa dilim. At hanggang ngayon, Sir Jupiter, hindi ko pa rin nakakalimutan ang gabing yun kung saan ang mga ipis ay lumabas mula sa bibig ko at muntik nang kunin ng kulam ang buhay ko. Hanggang dito na lamang po ha mga kasityo bangungot ang ating kwento. Sana nabigyan namin